Isang dalagita pinagsamantalahan umano ng isang binatang dayo sa Batangas. Ayon sa lumabas na resulta ng medical legal ni Lea, positibong ginahasa ang biktima. Ito rin ang ginamit na resibo upang maisampa ang kasong rape laban kay Jayron Aringo. Tinakot niya lang po ako. Pagkahigit niya po sa akin, tinatakot niya po ako na papatayin po ako pag di daw po ako sumunod sa kanya. Yan po, 4 years old pa lang iniwan ng ina. Inaawang ko po ngayon sa hirap. Kaya po, malama ang galit ko. Hindi po namin sila pinababayaan. Kung saan man po yung lakad na pupunta, naroon po ang presensya ko. Naroon po ang presensya ng aming service. At nito lang October 12, 2023, ibinaba na ang warrant of arrest laban kay Jayron. Dito na umaksyon ng PNP, Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit o CIDG-DSOU. Ayon sa CIDG-DSOU, top 2, city level most wanted ang suspect na si Jayron. Colonel, papaano ho nakarating sa inyo yung warrant of arrest? Saan ho nag-ugat itong police operation na ito, sir? Isang confidential informant na lumapit sa ating opisina. Binigay niya lahat yung mga detalye. Binirify natin sa ating e-warrant system yung pangalan. Doon, lumabas na may existing na warrant of arrest yung ating accused. Ayon sa nakalap nilang tip mula sa isang asset, nagtatago raw si JR sa isang apartment sa Quiapo. Wow, kuya! Magdasal ka na! Lipad na dito sa may kaliwa. Pag may nakita tayong bakery, dyan na yan. Dahil gagalugarin niya ng mga otoridad. Paano nyo natuntun itong suspect mula po sa Batangas City? Paano nyo sa surveillance at paano nyo na-discover na narito po siya sa lungsod ng Maynila? Bali, ito ay mga 2 linggo lang namin minalmanan dahil bago pa yung warrant of arrest. Nahirapan ba ang tropa? Hindi naman dahil siyempre may confidential informant tayo. So may nagpipid ng information. Kaya naman itong November 8, 2023, pinuntahan na ng mga operatiba ang itinurong bahay ng suspect. Minadmanan ng mga otoridad ang lugar. Kung positive, babalikan kita. Hindi, wala yan. Oo, hindi, wala. Ilang saglit pa, biglang lumabas ang suspect na caretaker. Huli ka, kuya! KDG Kamprami lang. Ha? Alam mo naman siguro na. Apo. Alam mo ba ang pag-iingat sa mga ganitong pwede ka rin magkaroon ng kaso, pwede ka rin makulong? Habang nagpapaliwanag ang operatiba, si Jayron biglang may isiniwalat. Aware naman po ako. Sa akin naayos naman po. Nakipag-ayos na rin po. Ngayon nakipag-ano na rin naman po sa akin. Ngayon okay naman po. Paliwanag naman ang kinakasama sa bahay ng suspect. Wala raw siyang alam sa kaso ng binata. Hindi ko nga din ba? Idiniretso sa PNP CIDG DSOU si Jayron. Nakapanayam ng resibo ang suspect. Ayon sa kanya, kaibigan daw niya ang kapatid ng biktimang si Lea, kaya niya ito nakilala. Kasi sila yung tumatambay sa bahay. Kumbaga nakitropa sila sa akin. Malaghakot kami doon pa nga. Natulog nga po sila doon eh. Marami po sila doon, mga magkakabarkada po. Sa kasong ibinibintang sa kanya, ang masasabi lang niya. Wala po. No comment po ako doon. Itinanggi rin niyang pinagbantaan niya si Lea. Wala po akong pinagbabantaan tao. Wala po. Pero humingi siya ng tawad sa biktima. Kung ano po yung nagawa kong kasalanan, sorry po. Yun lang naman po yun. Kung may nagawa man po sa ng kasalanan, humingi na lang po ang kapatawaran. Haharapin ko naman po kung ano yung sinabi. Ay naman po, di naman po ako nagtago eh. Sadyang nagtrabaho lang din po ako. Nakaharap sa kasong rape o paglabag sa Republic Act 8353 o Anti-Rape Law ang binatang si Jayron. No bail ang kasong ito at pwede siyang makulong ng mahigit 20 taon kung siya'y mapatunayang nagkasala. Sakali pong mapatunayang may sala, sakaling mapatunayang guilty, ano po ang karampatang parusa para sa suspect? Naku, mabigat po yung parusa niyan. Papasok po sa reclusion perpetua. Ano ibig sabihin nun? Makukulong yan ng more than 20 years and 1 day. Sa pagkakahuli kay Jayron, gumaan daw kahit paano ang pakiramdam ni Lola Mirna. Siyempre po, natutuwa. Panatag na yung loob niya. Wala nang kinatatakutan. Nahuli na. At para naman tulungang maghilo mga sugat ni Lea sa pangyayari, nakaagapay ang Violence Against Women and Children of VAUSI Committee sa kanilang barangay para tulungan siyang makapagsimula muli. Kasi
gumagana po yung loob, gumagana po sa pakiramdam. Sapat na po sa kanyang nahuli po siya, yung pagbabayaran niya po yung mga ginawa niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, inilunsad ang serbisyong resibo. Isang public service caravan kung saan ang programa namin mismo ang darayo sa inyong mga lugar para tumanggap ng sumbong at reklamo. Mga kapuso, narito po tayo ngayon sa Davao City People's Park bilang bahagi ng layunin ng programang Resibo, Walang Lusot ang May Atraso na maipakilala sa buong Pilipinas ang adikain ng programa na tumulong at tugunan ng sumbong at reklamo ng ating mga kabayan. Tumulak po tayo dito sa Mindanao para personal na asikasuhin ang hinaing ng ating mga kapuso. Katuwangang Social Security System, Philippine Statistics Authority, National Bureau of Investigation at ilang volunteer lawyers mula sa Davao Lady Lawyers Association o DALAS. Mahigit 100 kapuso ang nakiisa at nabigyan ng payong legal at natulungan ng mga nakilahok na government agencies. Isa sa mga dumayo sa serbisyong resibo, si Tatay Armando. Hindi mapigilan ni Tatay ang maging emosyonal habang ikinukwento sa akin ang pag-ghost sa kanya ng taong may atraso sa kanya na 39,000 pesos. Kasi matagal na yung utang na yan, hindi niya ako nabayaran. Kailangan ko yun, ang pera, kasi na-mild stroke ako. Sa tulong ng ating volunteer lawyer, binigyan ng payong legal si Tatay Armando kung paano niya makukuha ang perang nararapat para sa kanya. Masalamat ako sa GMA, sa inyo po, narinig kayo sa TV, na kanina dito kayo ngayon, kaya sumadya ako ngayon nagpunta dito para matulungan niyo ako. Maraming salamat po, Neil. Nakilala rin namin ang mag-inang sina alias Emma at Jam. Ayon kay Aling Emma, na-dismiss ang kasong rape na isinampa nila laban sa mag-asawa na umabuso sa kanyang apo. Hanggang ngayon, ilang taon na ang kaso pero maiyak. Sir, parang gusto ko siyang anong gagawin ko sa kanya pero hindi ko sasabihin. Hindi ko makaya. Ano po, Lola, naging reaksyon ninyo nung binasura, dinismiss ng korte itong reklamo ninyo? Parang nagkatruma ako, sir, kahit saan ako nagpunta. Nagpunta ako doon sa sa DSWD at saka sa police station. Sabi nila mag-refilan daw kami. Inilapit namin ang kaso ni Emma sa volunteer lawyers para malaman ang kanilang magiging susunod na hakbang. Pinayuhan kami pumunta doon sa yung lawyer sa IBP. Tapos, Integrated Bar of the Philippines. Oh. Pero dito sa Davao? Opo. Sa Tagum daw kami kumuha noon. Tinawagan na ni yung attorney doon na mag-asikaso sa amin. Ang mga kaso ni Tatay Armando at Nanay Emma, ilan lamang sa mahigit 100 hinaing at reklamo na ating tinugunan sa serbisyong resibo. Mga kapuso, magkita-kita tayo sa susunod na serbisyong resibo. Dahil anumang reklamo, sa abot ng aming makakaya, bibigyan namin ng tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan namin ng solusyon. Resibo, walang lusot ang may